Let's open the Bible, Exodus chapter 12. Kaya buksan po natin sa ating Biblia sa Exodo Kapitulo 12. Exodus chapter 12, verse 1 to 14. Kaya Exodo po, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 14. With Brother Ian, we're gonna read alternately. Kaya basahin po natin ng salitan, talatang 1 hanggang 14. Uunahan ko po. Sa talatang 1, ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ikasampung araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero, ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat sambahayan. Ang inyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na isang taong gulang, inyong kukunin ito sa mga tupa o sa mga kambing. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay ng kanilang kakainan. Huwag ninyo itong kakaining hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa at mga lamang loob nito. Sa ganitong paraan ninyo kakainin ito, may bigkis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong mga kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito, ito ang Pasko ng Panginoon. Verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Today, we're gonna learn the very important lesson about Passover Day. Kaya ngayon po, mag-aaral po tayo ng napakahalagang aral mula po sa araw ng Pasko. In order to save Israelite, God sent Moses. Kaya para mailigtas po yung mga Israelita, isinugo po ng Diyos si Moises. But Pharaoh rejected, didn't allow allowed Israelite to get out of Egypt. Pero hindi po pinahintulutan ni Parao na palayasin yung mga Israelita sa lupain ng Ehipto. That's why God judged Egypt with the 10 plagues. Kaya nga po hinatulan po ng Diyos yung lupain ng Ehipto sa pamamagitan po ng 10 salot. Actually, that's the shadow. In order to save the people, God destroyed their idols first. At sa katunayan po, ito po yung anino na para mailigtas po yung mga tao, winawasak o dinudurog po ng Diyos yung kanilang mga Diyos-Diyosan. If we are holding our idols in our heart, we cannot get salvation. Kaya kung may pinangahawakan po tayong Diyos-Diyosan sa ating mga puso, hindi po tayo maliligtas. Because people think that is the way to go to heaven. Dahil iniisip po ng tao na yun po yung paraan para makapasok sa langit. Because people think their idols will protect their lives. At dahil iniisip po ng mga tao na yung kanilang mga Diyos-Diyosan yung iingat sa kanilang pong buhay. That's why the first step for God in order to save the lost souls is to destroy their idols. Kaya yung unang hakbang para po mailigtas po ng Diyos yung mga tao, ito po yung pagwasak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. When the old idols are crushed, we rely on God finally. Dahil kapag po nawasak na po yung lahat ng Diyos-Diyosan sa atin, tayo po ay aasa na sa tunay ni Diyos. So Pharaoh was so stubborn. Pero napakatigas po ng ulo ni Parao. So if God hit Egypt with the first plagues, if we repent,
he doesn't need to face on the other 9 plagues. Kaya sa katunayan po, nung magbigay po yung Diyos ng unang salot pa lamang sa lupain ng Ehipto, kung nagsisi na agad siya, hindi na po sana nila naranasan yung ilan pang salot. But he didn't change his heart. That's why finally, chapter 11, verse 5, God decide to kill the firstborn of the animals and the persons. Pero dahil hindi po binago ng Ehipto, ng Parao, yung kanyang pong puso, sa kahuli-hulihan po sa Exodo Kapitulo 11, talatang 5, nagpa siya po yung Diyos na patayin lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. So, the killing the firstborn means God will destroy the person who will receive the inheritance. Kaya yung pagpatay po sa mga panganay, ibig sabihin po nito ay wawasakin po ng Diyos yung mga taong magmamana. So the firstborn babies is the hope of the family. Kaya yung panganay pong sanggol, ito po yung pag-asa ng pamilya. The firstborn son. You will connect, you will inherit all the things of our family, and you will transfer all the things of our family to next generation. Kaya kapag nakita nila yung panganay na lalaki, iisipin nila na siya po yung magmamana ng lahat ng ari-arian nila at may ipapasa nila ito sa mga susunod pang henerasyon. But killing the firstborn means God destroyed their hope. Kaya yung pagpatay po sa panganay, ibig sabihin, winasak po ng Diyos yung kanilang pag-asa. But at that time, God says, God will promise, at that time, God promised to protect the Israelites. Pero sa panahon po niyon, pinangako po ng Diyos sa mga Israelita na iingatan niya sila. In verse 7, but against none of the children of Israel shall a dog move its tongue. It means even the dog doesn't bark. Kaya sabi po sa verse 7 ng Exodo 11, subalit sa bayan ng Israel, maging tao o hayop ay walang uungol kahit aso. Kaya ibig sabihin po nito, maski po yung aso ay hindi po uungol. It means Israelite will be so peaceful. Kaya ibig sabihin po nito, napakapayapa po ng mga Israelita. Even though God killed the firstborn, all the firstborn in Egypt, Israelite will be protected and will be peaceful. At kahit po wasakin po ng Diyos lahat ng panganay sa lupain po ng Ehipto, iingatan po niya yung mga Israelita at meron po silang kapayapaan. God always protect His people even though God judged this world. Kaya lagi pong pinoprotektahan po ng Diyos yung kanyang bayan kahit po niya, hinahatulan niya po ito pong mundo. Let's look at please bookmark here and let's look at the Exodus chapter 8. Kaya lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Exodo Kapitulo 8. Exodus chapter 8 verse 22 and 23. Sa talatang 22 hanggang 23. So, this is the first flags God brought to the many flies. Kaya dito, ito po yung unang salot, nagbigay po, ay ikaapat na salot, nagbigay po yung Diyos na marami pong langaw. And verse 21 first, would you read? Sapagkat kung hindi mo papayagang umalis ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo, sa iyong mga lingkod, sa iyong bayan, at sa loob ng inyong mga bahay. Ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulupulutong na langaw, at gayon din ang lupang kinaroroonan nila. But verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Goshen na tinitirhan ng aking bayan, upang wag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw, upang iyong malaman na ako ang Panginoon sa lupaing ito. Yes, in the land of Israel, the Goshen, there is no flies. Kaya sa lupain po ng Goshen sa mga Israelita, hindi po sila dinapuan ng langaw. Let's look at the chapter 9, verse 4. At sa Kapitulo 9 naman po, talatang 4, When God killed the livestock in Egypt, the verse 4, the Lord will make a difference between the livestock of Israel and the livestock of Egypt. Nothing shall die of all that belongs to the children of Israel. Kaya dito naman po, nang patayin po ng Diyos lahat ng hayop sa lupain ng Ehipto, sinabi po ng Diyos, ngunit gagawa ang Panginoon ng pagkakaiba sa mga hayop ng Israel at sa mga hayop ng Ehipto, upang walang mamatay sa lahat ng nauukol sa mga anak ni Israel. Wala pong namatay na hayop sa mga Israelita. Chapter 9, verse 26. At sa verse 26, When God let the hailstock strike all the vegetable and the fruits in the Egypt, God protect Goshen. At dito naman po na magpaulan po ng yelo yung Diyos doon po sa Ehipto upang wasakin yung kanilang gulay at prutas, iningatan po ng Diyos yung lupain ng Goshen. Verse 26, would you read?
Sa lupain lamang ng Goshen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng yelong ulan. And chapter 10, verse 23, At sa verse 23 naman po ng Kapitulo 10, when God made the Egypt dark, the God gave the light to only Goshen. at nang magbigay naman po ng kadiliman yung Diyos doon po sa lupain ng Ehipto, binigyan niya po ng liwanag yung pong mga Israelita sa Goshen. Verse 22 and 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. Sila ay hindi magkakitaan at walang tumindig ng sinuman sa kinaroroonan niya sa loob ng 3 araw, ngunit lahat ng mga anak ni Israel ay may liwanag sa kanilang tirahan. Yes. God is our protector. Kaya yung Diyos po yung nag-iingat sa atin. Even though God judged Egypt, God always protect Israel people. That's the big difference between Egyptians and Israelites. Kaya kahit na hinahatulan po ng Diyos yung lupain ng Ehipto, lagi niya pong iniingatan yung mga Israelita. Yun po yung pinagkaiba ng mga Israelita sa mga Ehipsyo. Even for the last judgment, the killing the firstborn, God gave the way for Israelite to avoid God's judgment. Kaya maging kahit po sa ika-10 salot, yung pagpatay po sa mga panganay, ibinigay po ng Diyos sa mga Israelita yung paraan para hindi po sila mapatay. God said, killing the lamb and put the blood of the lamb on the doorpost. Kaya sinabi ng Diyos na patayin yung kordero at maglagay ng mga dugo doon po sa haligi ng pinto. Then Exodus chapter 12 verse 13 says, when I look at that blood, I'll pass over. I'll not judge you. At sinabi po ng Diyos sa Kapitulo 12 ng talatang 13 po ng Exodo, at kapag nakita ko yung dugo na yon, lalampasan ko kayo. So we have to know, God always protect His people. Kaya dapat po nating maunawaan na lagi pong iniingatan po ng Diyos yung kanyang mga bayan. What's the purpose of the 7 years Great Tribulation? Kaya ano po ba yung layunin ng 7 taong kahirapan o kapigatian? One of the reason is the time for God to judge this world. Yung isa po sa dahilan, ito po yung panahon para hatulan po ng Diyos yung sanlibutan. God already give so many chances to get salvation to people. Kaya ibinigay po ng Diyos yung napakaraming pagkakataon upang iligtas yung mga tao. But when the people reject all the chances, finally, 7 years tribulation will start. Pero dahil po tatanggihan po ng Diyos yung lahat ng pagkakataon po na yun, kaya sa kahuli-hulihan, magsisimula po yung 7 taong kapigatian. Well, what will happen just before the 7 years tribulation? Pero ano po yung mangyayari? Bago po mangyari yung 7 taong kapigatian, Rapture. yung rapture. God will bring the saved people to heaven. Dadalhin po ng Diyos lahat ng naligtas patungo sa langit. Before God judged this world, God moved the saved people to the safest place. Kaya bago po hatulan ng Diyos yung mundo po na to, dadalhin niya po yung kanyang bayan doon po sa pinakaligtas na lugar. So even though we have so many dangers and difficulties, we have to know God always protect His people. Kaya po kahit na naharap tayo sa maraming kahirapan at kapanganib, dapat po natin maunawaan na lagi pong iniingatan ng Diyos yung kanyang bayan. Sometimes we overthink. Minsan kasi malalim yung ating iniisip. What if something happens? What if these things happens? Paano kaya kung mangyari itong bagay na to? Paano kaya kung ganito yung nangyari? But if we really believe God is our protector and always protect us, we can be confident. Pero kung tayo po'y mananampalataya na yung Diyos yung ating tagapag-ingat, na lagi tayong iingatan, tayo po ay komportable. Let's look at the Psalm number 17. Kaya tingnan po natin sa awit, Psalm number 17 verse 8. Kapitulo 17 po, talatang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. It means God protects us like His eyes. Kaya ibig sabihin po nito, iniingatan po tayo ng Diyos gaya ng kanyang mata. You know, when I study the eyes has thousands, millions of sensors. Kaya alam niyo po, nung pinag-aralan ko po yung tungkol sa mata, yung mata po natin ay mayroon pong milyong-milyong mga sensor. So even though it's very tiny, when it try to reach the eyes,
the system of eyes is automatically shut down. Kaya nga po, kahit po may malaalikabok na bagay na papasok sa ating mata, yung sistema po ng ating mata ay automatic kong pipikit. Because eyes are so precious. Dahil yung mata po natin ay napakahalaga. So like this, when the God's people, God's children are attacked, God automatically protect His people. Kaya gaya po nito, kapag po inatake yung bayan ng Diyos, automatic po niyang iniingatan yung kanyang bayan. So next part, hide me under the shadow of your wings. At sa huling parte, Verse sabi, 8. sa lilim ng iyong mga pakpak ay ikubli mo. So God always protect His people. We have to remember that. Kaya dapat po nating alalahanin na lagi pong iniingatan ng Diyos yung kanyang bayan. Let's go back to Exodus chapter 12, Tignan po natin sa Exodo Kapitulo 12, verse 1 and 2. sa talatang 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging pasimula ng inyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So at that time, according to our calendar, that is the March or April. Kaya noong panahon po na to, ayon po sa kalendaryo natin, ito po ay Marso o kaya ay Abril. But God said, this month shall be your beginning of your months. Pero sabi po ng Diyos, itong buwan na to yung magiging pasimula ng inyong mga buwan. It shall be the first month of the year to you. At ito po dapat yung unang buwan para po sa kanila. So it's called the month Abib. Kaya yung tawag po nito ay buwan po ng Abib. Abib. Abib month. Abib. Abib. Aabi po, Abi. Abib. A-B-I-B. Abib. Buwan ng Abib. Oh. Wala intindihan po? So no matter how they live, they begin their new life since the Passover day. Kaya anuman pong uri yung kanila pong pamumuhay, kapag po nagsimula yung kanilang bagong taon, ang panimula po pa rin ng kanila pong buhay ay yung panahon ng Pasko. No matter how many months is passed, it doesn't matter. When you experience the Passover day, that's the beginning of your life. Kaya ilang buwan man yung lumipas sa inyong pong pamumuhay, kapag dumating na yung araw ng Pasko, ito na yung pasimula ng inyong buhay. That's why in Israel, they have another calendar, Jews' religious calendar. Kaya dun po sa Israel, meron po silang ibang kalendaryo. Ito po yung Jewish calendar. So Abib month or Nisan month is called the first month of their year. Kaya yung buwan po ng Abib o yung buwan ng Nisan, ito po yung unang buwan sa kanila pong taon. Because the Passover day is not just simply the day to move out from the Egypt to the land of Canaan. Dahil yung araw po ng Pasko, hindi lamang po ito buwan ng kanila pong paglabas doon po sa lupain ng Ehipto. It's the biggest turning point of the history of Israel. Kundi ito po yung pinakamalaking history sa panahon po ng mga Israelita. Through the Passover day, they were slave but they become the free. Sa pamamagitan po ng araw ng Pasko na sila po noon ay isang alipin, pero sa pamamagitan po nito sila ay naging malaya. And before they belonged to the Pharaoh and Egypt. At noon po sila po'y pagmamayari ng Parao at ng Ehipto. But through the Passover day, they belong to God and the eternal world. Pero sa pamamagitan po ng araw ng Pasko, sila po ay pagmamayari na ng Diyos at ng walang hanggang mundo. So like this, when we get salvation, that is the biggest turning point of our life. Kaya gaya po nito, nung tayo po'y naligtas, ito din po yung malaking pagbabago sa ating buhay. Since we get salvation, we start a new life as a new creation. Kasi mula nung araw na tayo po'y naligtas, tayo po'y nagpasimula ng panibagong buhay bilang bagong nilalang. We don't count how many years we live before we get salvation. Kaya hindi na po natin binibilang kung ilang taon ba yung na-google natin sa buhay natin bago tayo maligtas. Because that's not important and not meaningful. Dahil hindi na po yun mahalaga at wala na po itong kabuluhan. But since we get salvation, every moment, every day, every year is so meaningful and precious. Pero nung tayo po'y naligtas, bawat segundo, bawat araw, bawat taon, lahat po ng pagkakataon po na to ay napakahalaga. In verse 2, when you read carefully, the Bible says, this month shall be your beginning of months, inyong, and
It shall be the first month of the year to you. Para sa inyo. Tama po ba? Inyong para sa inyo. What does it mean? Kaya ano po yung ibig sabihin nito? This month is no meaning to others. Kaya ibig sabihin, yung buwan na to ay walang kahulugan sa ibang tao. It's just March. It's just April. What's something special? Buwan lang naman ng Marso o ng Abril yun, anong mahalaga dun? But this Abi month is the most precious month for Israel people because in that day they get out of Egypt. Pero yung buwan po ng Abib, ito po ay napakahalaga sa mga Israelita dahil nung panahon po na to, ito po yung panahon na sila po'y lumayas o nakalaya sa lupain ng Ehipto. Do you know the September 3rd? Alam niyo po ba September 3rd? yung anong meron sa September 3? Do you know what day is the September 3rd? Alam niyo po ba kung anong araw sa September 3? That's a very important day. Napakahalaga po nun. You don't know? Ano po ibig sabihin nun? September 3rd. Brother, you don't know? Hindi niyo po alam? Oh, you don't know? I got salvation in that time. So it's very important to me. Kaya napakahalaga po nito para sa akin. But it's not important to you. Pero hindi po to ganun kahalaga para sa inyo. Each one of you has a spiritual birthday, right? That day is really precious and important to you, right? Kaya di ba bawat isa po sa atin merong araw ng ipinanganak o naligtas, yun po ay napakahalaga para sa atin. But to unsaved people, what's that day? Why is it that much important? Pero para sa mga ligaw na kaluluwa, sasabihin nila, anong meron sa araw na yun? Bakit napakahalaga niyan? It's meaningless to unsaved people. Kaya wala po itong kahulugan para sa mga hindi ligtas na tao. But saved people really know how much is precious. Pero sa mga naligtas na tao, alam po nila kung gaano po ito kahalaga. That's why the Bible says it's your beginning. Kaya sinasabi po ng Biblia, ito ang iyong pasimula. It's a new start to you. Ito yung bagong pasimula para sa iyo. Para sa iyo. So, when we get salvation, our life is changed, the divide, before and after we get salvation. Kaya nung tayo po inaligtas, yung buhay po natin ay nahati rin. Ito po yung bago tayo naligtas at pagkatapos nating maligtas. We divide the two part of history. Kaya hinahati po natin yung kasaysayan natin sa dalawang parte. Before Jesus and after Jesus. Bago dumating si Jesus at pagkatapos dumating ni Jesus. We divide our life two part. At atin din pong hinahati yung ating buhay sa dalawang parte. Before we got salvation, after we get salvation. Bago tayo naligtas, pagkatapos na tayo maligtas. Let's look at the 2 Corinthians chapter 5. At tignan po natin sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sa talata 17 po. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yes. If anyone is in Christ, it means if anyone realize the love of Jesus and stay in the love, get salvation, he is a new creation. Kaya sabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ibig sabihin po nito, kung sino man po yung nakakaunawa ng pag-ibig ni Kristo at nananatili sa pag-ibig niya, siya ay bagong nilalang. My younger brother evangelized his student. Kaya yung kapatid ko pong bunso, kanya pong in-evangelize yung kanya pong estudyante. When he got salvation, he wants to have the counseling with me. Nung panahon na siya po naligtas, gusto niya pong magpa-counsel sa akin. And after we checked the salvation, he asked me, At pagkatapos namin masuri yung kanyang kaligtasan, tinanong niya ako, my father alcoholic, kaya sabi niya na yung tatay ko po ay palaging umiinom and he used to hit the family. at palagi niya pong sinasaktan yung pamilya namin. So he always afraid his life becomes like his father. Kaya sabi niya na natatakot ako na baka yung buhay ko ay maging gaya ng tatay ko. That time I searched this verse. At nung panahon po na yun, pinakita ko po itong talatang to. No matter how you live and what kind of ambivalent you have,
When you get salvation, you are a new creation. Kaya sinabi ko na ano man yung naging uri ng pamumuhay mo at kung ano man yung nasa paligid mo, kung tayo po'y naligtas, tayo ay bago ng nilalang. You can start a new life. Pwede ka na magsimula ng bagong buhay. So Bible says, all things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya sinasabi ng Biblia, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Then he really cried and, yes, this is what I want. Kaya umiyak talaga siya at sabi niya, tama, ito talaga yung kailangan ko. God give us the new chance to start a new life. Kaya binibigyan po tayo ng Diyos ng panibagong pasimula upang simulan yung ating bagong buhay. So before we got salvation, we always use our own power to live for God. Kaya bago tayo maligtas, lagi natin ginagamit yung sarili nating kakayahan para makapamuhay para sa Diyos. But after we got salvation, we are living for God by the power of love. Pero pagkatapos po natin maligtas, tayo po'y namumuhay na para sa Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig. The verse 14, chapter 5, verse 14, Sa verse 14 po, the love of God, love of Christ compels us because we judged us. sabi po, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. So the original meaning, the compels, is like a big flood pushed something. Kaya yung original na kahulugan po ng humihimok, ng salitang humihimok, ay yung malaki pong daloy ng baha na may tinutulak na isang bagay. So here is one person. Kaya narito yung isang lalaki. He is compelled by the love of God. It means, even though he doesn't plan or doesn't want, by the power of love, he is going to this way. Kaya may isang lalaki po dito na tinatangay ng pag-ibig po ng Diyos, na hinihimok po siya ng pag-ibig po ng Diyos. Ibig sabihin po nito, na kahit hindi niya po plinano, pero siya po ay sumasabay sa agos sa pamagitan ng kapangyarihan po ng pag-ibig. So that's the biggest difference since we get salvation. Kaya ito po yung malaking pagkakaiba nung araw na tayo po naligtas. Because of the love of Jesus, even though we don't want, we join the fellowship and we are willing to sacrifice for the Lord. Na dahil po sa pag-ibig po ni Jesus, na kahit ayaw po natin, tayo po ay handang makibahagi sa fellowship at tayo po ay handang makibahagi sa mga gawain. Somebody says, I think I got salvation, but I don't have this love. Kaya may nagsasabi na, tingin ko naman ligtas na ako, pero wala akong ganitong pag-ibig. Then probably he's not saved. At maaari hindi talaga siya ligtas. Because there is no such a salvation in the Bible. Dahil walang ganong uri ng kaligtasan sa Biblia. When we get salvation, we also, at the same time, we also receive the great, great love of Jesus. Kaya nung tayo po'y naligtas, yung panaubay po nito ay tayo po'y nakatanggap ng napakalaki at napakadakilang pag-ibig ni Jesus. That's why Bible says, love of Christ compels you. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa iyo. Apostle Paul, even though he didn't plan, he offered his whole life until he died because of this love. Kaya si Apostol Pablo po, kahit na hindi niya po plinano, handa po siyang ihandog yung kanyang buong buhay para po sa Ebanghelyo. So, before we got salvation, God doesn't count our life. Kaya bago tayo maligtas, hindi na po yung binibilang ng Diyos. There is no life and no fruits. Dahil wala naman doong buhay at wala po doong bunga. Because our spirit was dead. Dahil nga po, yung ating espiritu ay patay. But when we get salvation, when our spirit is alive, we start a new life. Pero nung tayo po'y maligtas na at nabuhay na yung ating espiritu, nagsimula na po tayo ng panibagong buhay. There is fruits and life. Meron na pong buhay at meron ng bunga. Let's look at the Philemons. Kaya tingnan po natin sa Pilimon. Aklat po ng Pilimon. Philemon chapter 1, verse 11. Sa Kapitulo 1 po, talatang 11. The background of the book of Philemon is there is the Onesimus. Kaya yung nilalaman po ng aklat ng Pilimon, narito po si Onesimus. He is the servant of the Philemon. Kaya siya po ay lingkod noon ni Pilimon. But Onesimus stole the money or something precious from his boss, the Philemon. Pero si Onesimo po, meron po siyang ninakaw na mahalaga doon po sa kanya pong amo na si Pilimon. At that time, if the servant stole something and ran away, he must die.
Kaya nung panahon po nito, kapag po may isang alipin na nagnakaw sa kanyang amo at tumakas, siya po ay nararapat na kamatayan. I don't know the reason, but because of some reason, Onesimus was put in the prison. Kaya hindi ko po alam yung dahilan, pero dahil po sa isang dahilan, si Onesimo po ay ikinulong. But at that time, Apostle Paul also put in the same prison. Pero nung panahon po na yun, si Apostol Pablo din po ay inilagay sa kapareho pong kulungan na kinaroroonan niya. So he evangelized Onesimus. Kaya kanya pong in-evangelize si Onesimo He got salvation. at siya po'y naligtas And he served the Apostle Paul. at pinaglingkuran po ni Onesimo si Apostol Pablo. So Apostle Paul sent the letter to Philemon to forgive Onesimus. Kaya nga po nagbigay ng liham si Apostol Pablo kay Philemon para patawarin si Onesimo. Then he explained about the Onesimus, verse 11, At ipiniliwanag niya po yung tungkol kay Onesimo sa talatang 11. who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay kapakipakinabang siya sa iyo at sa akin. So we can compare the two words, Kaya atin pong maihahalin tulad dito sa dalawang bagay. once and now. Yung noon at ngayon. And unprofitable and profitable. At yung walang pakinabang at may kapakinabangan. And the verse 13, At sa verse 13, would you read? nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Now he is serving the preacher. Kaya ngayon, kanya pong pinaglilingkuran yung isang mga ngaral. And verse 14, would you read? At sa verse 14 po, ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang iyong kabutiang loob ay hindi maging sapilitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. Apostle Paul wants everything is done not be by compulsion but voluntary. Kaya ninanais po ni Apostol Pablo na gawin yung lahat ng mga bagay na hindi po sapilitan, kundi sarili po niyang kalooban. After we got salvation, we also want to do anything for the Lord with willing heart. Kaya pagkatapos na tayo po ay maligtas, gusto din po natin gawin yung lahat ng bagay nang meron pong nagnanais na puso. And verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi na bilang alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo, maging salaman at gayon din sa Panginoon. Before he got salvation, he was a slave. Kaya bago po siya maligtas, siya po ay alipin. But when he got salvation, he became a brother. Pero nang siya po ay maligtas na, siya po ay naging isang kapatid. Like this, before and after we got salvation, our life is totally different. Kaya gaya po nito, yung buhay po natin bago at pagkatapos natin maligtas, ito po ay talagang merong pinagkaiba. Our biggest turning point is the day we get salvation. At yung pinakamalaking pagbabago sa buhay po natin ay yung araw na tayo po ay maligtas. That's the new beginning of our life. Ito po yung panibagong pasimula ng ating buhay. Let's go back to Exodus chapter 12. Kaya balikan po natin sa Exodo Kapitulo 12. Next verse, verse 3. Sa talatang 3 naman po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ikasampung araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat sambahayan. And verse 6. Let's read it together. 3, 2, 1. Iyon ay inyong iingatan hanggang sa ika-14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. So in the 10th day, they take the lamb. Kaya sa ikasampung araw, kanila pong kukunin yung kordero. And in verse 6, in the 14th day, they kill the lamb. At sa ika-14 na araw naman po sa talatang 6, kanila pong papatayin yung kordero. At twilight, it means around the 3 p.m. At sa paglubog daw po ng araw, ibig sabihin mga alas 3 po ng hapon. Exactly, Jesus died in the first day, 14th day, 3 p.m. in the Passover day. At eksakto po itong araw kung kailan po namatay si Yesu Kristo sa ika-14 na araw ng unang buwan nila at alas 3 po ng hapon. Because Jesus Christ came to this world as a Lamb of God, the Passover Lamb. Dahil si Jesus po ay pumarito dito sa mundo bilang kordero ng Diyos. Let's look at Mark chapter 15. At tignan po natin sa Marcos, Kapitulo 15.
Mark chapter 15, verse 25. Sa talatang 25 po ng Marcos Kapitulo 15, 25. Now it was the third hour, and they crucified him. sabi po, nooy ikasyam ng umaga nang siya'y kanilang ipinako sa krus. In Israel, they start one day from 6 p.m. Kaya sa Israel po, nagsisimula yung unang araw po nila ng 6 p.m. Because in the Genesis, God says evening and the morning, evening first. Dahil po sa aklat ng Genesis, sinasabi po doon na kinagabihan muna bago mag-umaga. Kaya gabi po muna. But during the day, they divide the 12 hours in a day from first hour and second hour up to 12th hour. Pero sa buong araw po nila, kanila pong hinahati ito sa unang araw, sa unang oras, pangalawang oras, hanggang sa ikalabindalawang oras. So, 6 a.m. to 7 a.m., that's the first hour. Kaya yung alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, ito po yung unang oras. So, the third hour, the verse 25, third hour is what time? 9 a.m. 9 a.m. Kaya po Instead of answer, you need to translate. Kaya sa ikatlong oras po, ito po ay ikasyam ng umaga. The third hour is 9 a.m., right? Kaya yung ikatlong oras po ay ikasyam ng umaga. So Jesus was crucified in 9 a.m. Kaya si Jesus po ay ipinako sa krus ng ikasyam ng umaga. And verse 33, At sa talatang 33 po, the time for Jesus to die is 9th hour. at nung oras po ng kamatayan po ni Jesus ay ikasyam na oras o ikatlo ng hapon. In verse 37, Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. So, in 9th hour, Jesus died. Kaya sa verse 37, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Kaya nga po, sa ikasyam na oras, si Jesus ay namatay o sa ikatlo ng hapon. So, 9th hour is 3 p.m. Kaya yung ikasyam na oras ay ikatlo ng hapon. That's the twilight. At yun po ay alas 3 ng hapon. Let's go back to Exodus chapter 12. Balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 12. Exodus chapter 12, verse 6. Sa talatang 6 po, The whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. So Jesus Christ was killed exactly in the Passover day, 3 p.m. Kaya si Jesucristo po ay pinatay kapareho pong oras ng araw ng Pasko ng alas 3 ng hapon. It means Jesus Christ is the only one who died for our sin as a Passover lamb. Kaya ibig sabihin po, si Jesucristo lamang po yung natatangi na namatay para sa ating mga kasalanan bilang kordero ng Pasko. John chapter 1 verse 29 says, Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. Kaya sinasabi po sa aklat ng 1, Kapitulo 1, talatang 29, na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. When God said, when I look at the blood on the doorpost, the blood of the Lamb, I'll pass over. Kaya nang sabihin po ng Diyos na kapag nakita ko ang dugo ng kordero, lalampasan ko kayo. Why? Bakit po? Because this lamb died instead of this firstborn in the family. Dahil yung kordero po yung namatay, imbis na yung panganay na lalaki doon po sa kanilang pamilya. So, God says, when God look at the blood of Jesus Christ, God will pass over because Jesus died instead of us. Kaya sinabi din po sa atin ng Diyos na kapag nakita ko ang dugo ni Jesucristo, lalampasan ko kayo dahil si Jesus po yung namatay, imbis na tayo. Jesus is the only one who is qualified to die for us and really die for us. Kaya si Jesus tamang po yung natatangi at kwalipikadong mamatay para sa atin. And also, we can see the big lesson, whatever Bible says,
God achieved His word. At maunawaan din po natin dito yung aral na sa tuwing sinasabi po ng Biblia, isinasagawa po ito ng Diyos. When I meditate Mark chapter 14, I really got surprised. Kaya nung akin pong pagbulay-bulayan yung Marcos Kapitulo 14, nagulat talaga ako. Let's look at the Mark chapter 14, verse 1 and 2. Kaya tignan po natin sa Marcos Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 2. The Pharisees and the priests really wants to kill Jesus. Kaya yung mga punong pare, mga Pariseo, ninanais talagang nilang patayin si Jesus. But at that time, that was the Passover day and the feast of the unleavened bread. Pero sa panahon po na yun ay araw ng Pasko at kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. That time, the many people gathered to keep the Passover day in Jerusalem. At noong mga oras po na yun, maraming tao yung nagtitipon-tipon upang isagawa yung araw ng Pasko doon po sa Jerusalem. And the priests and the scribes didn't want to kill Jesus in that day because many people love Jesus. Pero itong mga punong pari at mga eskriba po na ito, ayaw nilang patayin si Jesus sa araw na yun dahil marami yung nagmamahal kay Jesus. So verse 1 and 2, would you read? 2 araw noon, bago ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, pinag-iisipan ng mga punong pari at ng mga eskriba kung paano huhulihin siya ng patago at siya'y may papatay. Sapagkat sinabi nila, wag sa kapistahan, baka magkagulo ang taong bayan. Yes. That's why they didn't want to kill Jesus in the Passover day. Kaya nga po, ayaw nilang patayin si Jesus sa araw ng Pasko. But suddenly, Iscariote Judah visited the priest. Pero nung biglaan, binisita po ni Judas Iscariote yung mga pari. And he said, I'll tell you where Jesus is. At sinabi nila, sasabihin ko kung nasaan naroroon si You Jesus. can arrest him. Maaari natin siyang hulihin doon. So, the verse 10 and 11, Kaya sa talatang 10 hanggang 11, would you read? si Judas Iscariote naman, na isa sa 12, ay nagpunta sa mga punong pari upang may pagkanulo siya sa kanila. Nang marinig nila ito, sila ay nagalak at nangakong siya'y bibigyan ng salapi. Kaya't naganap siya ng pagkakataong may pagkanulo siya. That's why they suddenly changed their plan. Kaya nga po, bigla po nagbago yung kanilang plano. And they caught Jesus and killed Jesus exactly in the Passover day, 3 p.m. Kaya nga po, kanila pong hinuli si Jesus sa parehong oras po ng araw ng Pasko ng alas 3 ng hapon. That's why all the word about Jesus was fulfilled. Kaya nga po, lahat po ng salita sa Biblia tungkol po kay Jesus ay naisakatuparan. So God's word is always fulfilled without any single error or mistake. Kaya nga po, yung salita po ng Diyos ay palagi pong naisasakatuparan nang walang anuman pong kahit katiting na pagkakamali. That's why whatever God promised in the Bible, we can trust. Kaya nga po, anuman po yung ipinangako po ng Diyos sa atin na nasa Biblia, dapat po tayong magtiwala. We can put all our life into this promise. Kaya maaari po nating isugal yung buong buhay po natin dito po sa lahat ng pangako ng Diyos. If we are sure we're gonna win the game, we can bet all our money. Kaya Right? di ba kung sigurado tayong mananalo sa isang palaro, maaari nating itaya lahat ng ating pera. 100% if he's really, really sure. I sell all my wealth and invest in that way. Kaya kung 100% talaga natiyak na ako ay mananalo, akin pong ibibigay lahat ng aking pagmamay-ari. So, that is the word of God. At yun po yung salita ng Diyos. No matter what God says, He achieved His word. Ano man yung sinasabi ng Diyos, Kanya pong ginagawa yung Kanyang salita. So, it means, until the Passover day, nobody can kill Jesus. Kaya ibig sabihin po nito, hanggang bago dumating yung araw ng Pasko, walang sino man yung maaaring makapatay kay Jesus. Let's look at John chapter 8. Kaya tignan po natin sa 1, Kapitulo 8. That is also very important lesson. Kaya napakahalagang aral din po nito. John chapter 8 verse 20. Sa talatang 20 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya ang mga salitang ito sa kabangyaman habang nagtuturo siya sa templo, subalit walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Yes, many people wanted to kill Jesus. Kaya maraming tao po yung nagdanais na patayin si Jesus. But nobody could touch him because God's time is not yet come. Pero walang sino man yung makahawak sa kanya dahil yung araw o oras ng Diyos ay hindi pa nangyayari.
When the time comes, Jesus must die, At kapag dumating na no yung matter what happens. At kapag dumating na po yung oras na yon, si Jesus ay mamamatay, ano man yung mangyari. But until that time, no matter what happens, Jesus never died. Pero bago po dumating yung oras po na yon, ano man yung mangyari, hindi po mapatay-patay si Jesus. When I meditate this verse, I suddenly remembered the movie I watched it when I was young. Kaya nung napagbulay-bulayan ko po yung bagay po na ito, naalala ko yung isang palabas na aking napanood nung ako'y bata pa. I forgot everything, even the title, but one impressive thing is the some part of the story. Kaya nakalimutan ko na po yung lahat ng pangyayari, maging yung pamagat, pero may isang bagay na nakakamanghang nangyari. In that movie, there is the one nanay, Kaya sa palabas po na yun, meron pong isang nanay. old nanay. Isang- Then the story is, if someone look at her eyes, he can see his last moment to die. Kaya kapag daw po may isang tao na tumingin sa mata ng lola, may kita niya po yung huling oras ng kanyang buhay. That's why nobody wants to see her eyes. Kaya nga po, walang sino man yung gusto na tumingin sa kanyang mata. But one boy wants to visit her and see her eyes. Pero may isang bata po na gusto siyang bisitahin at gustong tignan yung kanyang mata. So his friends said, "Why you want to see her eyes?" Kaya yung kanyang kaibigan nagtanong sa kanya, ba't ba gusto mo makita yung mata niya? And he said, "If I know when I die, how to die, until that time, I'll not die." Kaya sabi niya na kapag ka nakita ko kung kailan ako mamamatay, bago dumating yung oras na yun, hindi ako mamamatay. So it means no matter what happens, I can be confident. Kaya ibig sabihin, ano man yung mangyari, maaari akong magiging kumpiyansado ako. It really happened in the life of Apostle Paul. At ito po talaga ay tiyak na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Let's look at the Acts chapter 23. Kaya tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 23, Acts chapter 23 verse 11. sa talatang 11 po. When the Apostle Paul was put in the prison, God said, "You have to preach the gospel even in the Rome." Kaya nang ikulong po si Apostol Pablo sa bilibid, sinabi po ng Diyos na lakasan mo, kailangan mo magpatotoo sa Roma. Would you read? Verse 11, nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Since that time, probably Apostle Paul think, even though he was threatened and about to be killed, he is so courage because I'm not in Rome yet. Kaya nga maaari sa panahon po na ito, iniisip na Apostol Pablo na kahit maraming tao yung nagbabalak at gusto siyang patayin, maaaring kumpiyansado siya na sinasabi na, wala pa ako sa Roma. Even though somebody says, "We'll kill you." Kahit na may magsabi na, papatayin ka namin. I'm not afraid because I don't preach the gospel at Rome yet. Kaya sasabihin niya, hindi ako natatakot kasi hindi ko pa nga pinapangaral yung ebanghelyo sa lupain ng Roma. God says, "I'm gonna witness in Rome." Dahil sabi ng Diyos, magpapatotoo rin ako sa Roma. On the way to Rome, he faced on the great storm. So the ship was sink. Kaya nung patungo na po siya sa Roma, nagkaroon po ng malaking bagyo, kaya nga po yung kanyang sinasakyang barko ay nasira. Even in the storm, he was not afraid. At maging nandun po sa kalagitnaan ng bagyo, hindi po siya natakot. Because I don't preach the gospel at Rome yet. Dahil iniisip niya na hindi ko pa nga ipinapangaral yung ebanghelyo sa Roma. It means it's not the time to die. Kaya ibig sabihin, hindi pa ito yung panahon para mamatay siya. So if there is a God's will, there is a God's will in our life, we never die. Kaya nga po, kung may kalooban po yung Diyos sa ating buhay, hindi po tayo mamamatay. Until God achieved His will through our life, we never die. Hanggang sa may sakatuparan po ng Diyos yung kanyang kalooban sa pamagitan ng ating buhay, hindi po tayo mamamatay. If that is the will of God, God will bring us to heaven immediately. At kung ito na po yung kalooban po ng Diyos, dadalhin niya na po tayo sa langit agad-agad. So whether we live or die, we can boldly preach the gospel and live according to the will of God only while we are living in this world. Kaya nga po, mabuhay man po tayo o mamatay, dapat po lamang po tayong matapang na ipangaral yung ebanghelyo at pamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos bago po tayo mamatay. Tama po ba? Pastor,
I don't have money to pay the electric bill, even to buy the money to buy the food. Pastor, wala na po akong pera para pambayad sa kuryente. Ganun na din po sa pambili ng pagkain. So if we cannot buy the meat, we can eat rice only. At kung di na po tayo makabili ng karne, maaari tayong kumain ng kanin lang. If we cannot buy the rice, we can drink the water. At kung kung wala na rin tayong pagkain, maski kanin, maaari tayong uminom ng tubig. If we can not drink the water, that's the day to go to heaven. At kung wala na rin po tayo maging mainom na tubig, yun na po yung oras para pumunta ka sa langit. What's the problem? Kaya ano po yung problema? We're gonna move to the much better place. Na tayo po ililipat na po ng Diyos sa mas napakagandang lugar. Just we do our best to save the lost souls until that time. At sa panig natin, gawin lamang po natin yung lahat ng ating makakaya bago po dumating yung oras na yun. So we don't have any regret in this life. Kaya wala na po tayong paghihinayangan pa dito po sa buhay na to. The Father prepared a much better place and both the much better furnitures and everything. And let's move the new place. Kaya may isang tatay na naghanda ng mas magandang lugar at mas magandang tahanan at mga kagamitan na para sa kanila. At sinabi niya, halika, lilipat na tayo sa bagong bahay. And until they see that place, they hesitate. Kaya nung hindi pa nila nakikita yung lugar na yun, sila talaga ay nagdadalawang isip. But since they look at the new place and the new things, they don't want to bring anything from this old place. Pero nung nakita na po nila yung kanila pong bagong bahay, ayaw na po nila magdala kahit ano man po sa dati nilang tirahan. Heaven is waiting for us. At yung langit po ay nag-aantay sa atin. Eternal reward is waiting for us. Yung walang hanggang gantimpala ay nag-aantay sa atin. Our Lord Jesus Christ is waiting for At us. maging yung Panginoong Jesucristo natin ay nag-aantay sa atin. So we don't have any sayang about this world. Kaya walang anuman po tayong panghihinayangan dito po sa mundo na to. We just do our best to live according to the will of God, and we just do our best to save more lost souls until God called us. Kaya gawin lamang po natin yung lahat ng ating mga kaya upang makapamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos at atin pong maipangaral yung Ebanghelyo at makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Let's go back to Exodus chapter 12. At balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 12. Verse 3 and 4, would you read? Sa talatang 3 hanggang 4 po. Sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ikasampung araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila na isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat sambahayan. Kung ang sambahayan ay napakaliit para sa isang kordero, siya at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero ayon sa makakain ng bawat tao. So through these verses, we know God is very kind. Kaya sa pamamagitan po ng talata po na ito, malalaman natin na napakabuti talaga ng Diyos. Tama po ba? What if God says, you kill the tiger and put the blood of tiger on the doorpost? Kaya paano kaya kung sabihin po ng Diyos, dapat kang pumatay ng tigre at ilagay mo yung dugo niya doon sa haligi ng pinto. Then when the all Israelites search the tiger and try to hunt tiger will hunt Israelite. Kaya habang naghahanap yung mga Israelita ng tigre, yung tigre din po yung maghahanap sa mga Israelita. And what if the God doesn't allow to share the blood of the lamb with the neighbor if the family is few? At paano kaya kung hindi pinahintulad po ng Diyos na sila ay magbabahagi-bahagi doon po sa dugo ng kordero kung yung kanilang bahay ay kaunti lang yung tao? Then poor family, it's difficult to prepare the one lamb. At maari, yung mga mahihirap, hindi po nila kaya na maghanda na isang kordero. If you study the book of Leviticus, according to the situation of the people, God changed all the offering, even the powder of the grain. God allowed. Kaya nga po, kung pag-aaralan niyo po yung aklat ng Levitico, yung pong estado ng bawat tao ay magkakaiba at yung kanila pong handog ay binago po ng Diyos ayon po sa kanilang kakayahan. So God make the easiest way for sinners to get salvation. Kaya nga po, gumawa yung Diyos ng napakadaling paraan para yung isang makasalanan ay maligtas. But it's not free. Pero hindi po ito libre. There is one thing we have to do in order to get salvation. Meron dapat tayong gawin na isang bagay para tayo ay maligtas. Even though it's really easy, they have to bring the lamb.
At kahit na napakadali lang po nito, dapat pa rin silang magandog ng kordero. But it's not enough. They have to kill the lamb. Pero hindi pa ito sapat. Dapat po nilang patayin yung kordero. But it's not enough. They have to put the blood on the doorpost. At hindi pa rin po ito sapat. Dapat po nilang ilagay yung dugo nito sa haligi ng pinto. So like this, even though Jesus forgave all people's sin, past, present, the future sins, if we don't want, we cannot get salvation. Kaya gaya po nito, kahit na pinatawad na po ni Jesus yung kasalanan ng tao noon, ngayon hanggang sa inaharap, kung hindi po tayo maniniwala, hindi po tayo maliligtas. And even though we listen the Bible seminar, if we don't decide to believe it, God doesn't help us to believe it. At kahit na nanood na po tayo ng Bible seminar, pero kung hindi po tayo magpapasya na manampalataya dito, hindi po tayo tutulungan po ng Diyos na maligtas. For example, here is a man and a woman, Kaya halimbawa, may lalaki at babae po dito. and somebody says, hey, this man is very pogi. At may nagsabi sa kanya, uy, alam mo ba, napakagwapo ng lalaking yan. He's kind and rich. Mabait din siya at mayaman. And his job and family, she explained many things to her. Kaya marami siyang pinaliwanag tungkol sa lalaki. So she said, okay, oh, he's a great man. Kaya sabi niya, oo nga, napakagdakila niyang lalaki. And her friend says, then he wants to get married with you. At sinabi ng kaibigan niya, alam mo ba, gusto ko niyang pakasalan? Oh? Then she has to decide. At dapat po siyang magpasya. Because having the information about him is not marriage. Dahil yung pagkakilala o yung pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa lalaki ay hindi po pag-aasawa o pagkasal. When she knows he is a great man and he wants to get married, when she decide to get married, they get married. Dahil kapag nalaman niya na po kung na siya ay dakilang lalaki at kapag nagpasya na siya na magpakasal para sa kanya, doon lamang sila ikakasal. Jesus Christ redeemed all our sins. Kaya tinubos po ni Jesus yung lahat nating kasalanan. It's not automatically salvation. Hindi po ito agad-agad na kaligtasan. We have to listen the gospel and we have to believe it. We have to decide to believe. Dapat po natin mapakinggan yung ebanghelyo at dapat po tayong magpasya na manampalataya dito. I'm not talking about the acceptance prayer. Kaya hindi ko po sinasabi dito yung panalangin pagtanggap, ha? Naintindihan po? When we decide to believe, God help us to believe it. Dahil kung magpapasya po tayong manampalataya, tutulungan po tayo ng Diyos na manampalataya. Then we get married. We get salvation. At tayo po'y maikakasal, tayo po'y maliligtas. Anyway, God prepared the easiest way for all sinners to get salvation. Kaya gayon pa man, inahanda po ng Diyos yung napakadaling daan para po sa mga makasalanan na maligtas. But it's not automatically Israel people were saved. They have to do something to minimize. Pero hindi po agad-agad na sila po'y maliligtas, kundi dapat may gawin po yung mga Israelita. In our Christian life, God already make the easiest way for our Christian life to grow up. Di ba maging sa buhay Kristiyano natin, nagbigay po yung Diyos ng napakadaling paraan para lumago. God already prepared the church and the word of God and fellowship. Inihanda ng Diyos yung iglesia, yung salita ng Diyos, maging yung fellowship. So it's very easy to live for God because when we obey in the church, God provide everything. Kaya napakadali pong makapamuhay para sa Diyos dahil kapag nanatili tayo sa church, inihanda na po ng Diyos lahat ng bagay. But if we don't do the little part which we have to do, we cannot grow up. Pero kung hindi po natin gagawin, maging yung katiting na maaari lamang po nating magawa, hindi po tayo lalago. We miss the Wednesday sermon. Hindi tayo pumunta sa Wednesday sermon. If we miss the Sunday sermon. At hindi rin po tayo nakapunta ng Sunday sermon. If we don't read the Bible. At kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. If we don't join the fellowship. At kung hindi tayo makikibahagi sa fellowship. That's the minimum work we have to do for our Christian life. Yun na nga po yung katiting na gawain na dapat nating gawin sa ating buhay Kristiyano. If we don't do the smallest part in our Christian life, we cannot grow up, we cannot bear the fruits. Kaya kung hindi po natin gagawin yung pinakamaliit na parte sa ating buhay Kristiyano, hindi po tayo lalago, hindi rin tayo mamumunga. That's the reason why the Christian to fail, like the people cannot get salvation. Kaya ito po yung dahilan ba't may mga Kristiyanong nabibigo at yung mga tao na hindi po naliligtas. Tama po ba? Yes.
Actually, Christian life is very easy. Sa katunayan po, yung buhay Kristyano po natin, napakadali. We just join. Dapat lang tayong makibahagi. We just read. Dapat lang tayong magbasa. We just do what God commands us. Dapat lang po nating gawin kung ano po yung iniutos sa atin ng Diyos. That's the minimum part. That's the smallest part we have to do. At ito po yung napakaliit na parte na dapat lamang po nating gawin. Let's look at the Exodus chapter 12, verse 6. Tingnan po natin sa talatang 6. Let's look at the verse 8. Sa talatang 8 na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanilang kakainin sa gabing iyon ang kordero, kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ang tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. After they put the blood of the lamb on the doorpost, they have to eat meat. Kaya pagkatapos po nilang mailagay yung dugo ng kordero sa haligi ng pinto, dapat po silang kainin yung karne nito. At the time, they eat the meat with the unleavened bread. Kaya sa oras po na ito, kakainin po nila yung karne kasama ng tinapay na walang pampaalsa. The leaven in the Bible indicates the sin. Kaya yung pampaalsa po sa Biblia, ito po yung kumakatawan sa kasalanan. What do you call in Tagalog? Walang pampaalsa. 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 Do you know pampaalsa? Alam niyo ba yung pampaalsa? When we add it in the flour, it becomes bigger, right? Di ba kapag dinagdag natin ito sa harina, ito ay lumalaki. The sin is spread and getting bigger. That's why the leaven indicates the sin in the Bible. Kaya yung pampaalsa ay naihalo, kaya ito ay lumalaki. Kaya yung pampaalsa po ay kumakatawan sa kasalanan. After they put the blood of the lamb, they eat the unleavened bread. It means after we get salvation by the blood of Jesus Christ, we have to live holy. Kaya pagkatapos nilang mailagay yung dugo ng kordero sa haligi ng pinto, sila ay kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Ibig sabihin, pagkatapos na tayo po'y maligtas sa dugo ni Jesucristo, dapat tayo mamuhay na may kabanalan. Jesus forgave all our sins, not for us to enjoy the sin. Kaya si Jesus ay namatay para sa lahat nating kasalanan, hindi po para magpakasasa sa kasalanan, But to stop the sin. kundi para itigil po yung kasalanan. Tama po ba? And verse 8, the bitter herb. They have to eat the meat with the bitter herb. At sa talata 8 po, dapat po nilang kainin yung karne ng may mapapait na gulay. It means God doesn't want the Israelite to forget their bitter life before they get salvation. Kaya ibig sabihin po nito, ayaw po ng Diyos na makalimutan ng mga Israelita yung kanilang mapait na buhay bago po sila maligtas. Before we got salvation, our life was bitter. Kaya bago po tayo maligtas, yung buhay po natin ay napakapait. There is no hope, no protector. Walang pag-asa, walang tagapag-ingat. But after we got salvation, our life becomes joyful and sweet. Pero pagkatapos na tayo po'y maligtas, yung buhay po natin ay napuno ng kagalakan at ng katamisan. Even though we have many difficulties, God is with us and we have a church and brothers and sisters. Kaya kahit marami tayong kahirapan, yung Diyos ay nasa atin at meron tayong church at mga kapatid. But God doesn't want to forget our bitter life. Pero ayaw po ng Diyos na makalimutan natin yung mapait nating buhay. Because if we forget, we are not thankful to God. Dahil kung kakalimutan po natin ito, hindi po tayo magpapasalamat sa Diyos. When Jesus visited Peter, when he denied 3 times, Jesus called him Simon. Kaya nang bisitahin po ni Jesus si Pedro, nang siya po'y magpakita na po sa ikatlong pagkakataon, tinawag niya po si Pedro na Simon. Intentionally, Jesus called Peter Simon, his old name. Kaya sinadya po ni Jesus na tawagin si Pedro na Simon, yung kanyang dating pangalan. It means, you were Simon. Kaya ibig sabihin, ikaw si Simon. You were useless and you are sinner. Ikaw ay walang kwenta at ikaw ay makasalanan. Why you forget who you are? Kaya bakit mo nakalimutan kung sino ka? But now, you are Peter with me. When you are with me. Pero ngayon, ikaw na si Pedro kapag ikaw ay nasa akin. So we must not forget our bitter life. Kaya hindi po dapat natin makalimutan yung mapait nating buhay. And verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyo itong kakaining hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, patis ang ulo, ang paa, at mga lamang loob nito.
So God says, you have to eat all. Kaya sabi ng Diyos, dapat nilang kainin lahat. Lord, I like the thigh only. Panginoon, gusto ko lang po yung thigh. I like the fat only. I'm gonna eat the fat only. Gusto ko lang yung taba lang po yung kakainin ko. When we make the lechon baboy, the best part is the skin, right? Di ba kapag tayo po yung naglilitsyon ng baboy, yung pinakamainam na parte ay yung balat. So if someone take all the skin only, we have to say, no Sharon. Kaya kapag kami kumuha ng lahat ng balat lamang, sasabihin natin, walang Sharon. Walang Sharon. The Bible says, walang Sharon. Kaya sinasabi din po ng Biblia, walang Sharon. We will have to eat all, even though you don't like. Kundi dapat kainin natin lahat kahit ayaw natin. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin na to? We cannot believe our Lord Jesus only as a Savior. Hindi po, Not only, we have to believe Jesus not only as a Savior, but also our Lord. kaya ibig sabihin po nito, dapat tayong maniwala kay Jesus hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon din. I love the Jesus redeem all my sins. Minamahal ko si Jesus na tumubos ng lahat kong kasalanan. But I don't want to sacrifice for Jesus. Pero ayoko magsakripisyo para kay Jesus. I don't want to join the fellowship. Ayoko makibahagi sa fellowship. I don't want to offer the tithe and offering. Ni ayoko magbigay ng ikapo, maging ng handog. But I love outdoor fellowship. Pero mahal ko yung outdoor fellowship. I love to join the what else? The sports. Pero mahal kong makibahagi doon sa mga palaro. I love to join when we eat something special. At gusto ko din kapag may kinakain tayong mga espesyal. But when we have to work, I don't like to join. Pero kung gagawa, ayoko makibahagi. When we have to sacrifice, I don't like to join. Kung kailangan magsakripisyo, ayoko makibahagi dyan. Bible clearly says you have to eat all. Kaya malinaw na sinasabi po ng Biblia na dapat pong kainin lahat. We cannot take our favorite part only. Hindi dapat po natin kunin yung mga kagustuhan lamang natin. So for example, when we offer the tithe, we don't like to offer the pledge. Kaya halimbawa, It is wrong. gusto lamang po nating magbigay ng ikapo, pero ayaw nating magbigay ng pledge. Mali po yun. I offer the pledge, but that's why I cannot offer the tithe and the other offering. It's not right. At yung iba naman, nagbibigay naman ako ng pledge, kaya hindi ako nakakapagbigay ng ikapo, at hindi rin po yung tama. Bible says we have to take all, whether we like it or not. At sinasabi po ng Biblia, dapat po nating kainin lahat, gusto man natin o hindi. And also, God says they have to eat the meat roasted in the fire. At sinasabi din po ng Biblia na dapat po nilang kainin yung karne na inihaw sa apoy. It means it indicates the suffering of Jesus. Kaya ito po'y kumakatawan sa pagdurusa ni Jesus. Also, it indicates we have to join the suffering with Jesus. Pero kumakatawan din po ito na dapat tayong makibahagi doon po sa kahirapan ni Jesus. God wants us to join the work of God, even though it's a suffering. Kaya gusto po ng Diyos na makibahagi tayo sa gawain po ng Diyos kahit puno po ito ng kahirapan. Because through the suffering, we will receive the great reward. Dahil sa pamamagitan po ng kahirapan, tayo po'y makakatanggap ng malaking gantimpala. And through the suffering, we become wiser and stronger. At sa pamamagitan po ng kahirapan, tayo po ay mas magiging wais at tayo po ay mas maging malakas. What do you call? Kaya anong tawag po dito? Cocoon? Kokon po. Here's a cocoon. And from cocoon, there is a butterfly. Kaya mula po sa kukon, naglabas po ito ng isang paru-paro. Paru-paro? Paru-paro. Paru-paro. So paru-paro, have you seen the paru-paro, the moment the paru-paro try to come out from cocoon? Kaya nakakita na po kayo ng isang paru-paro na lumalabas dun po sa kukon. It twisted the body and stretched the wings. It's very hard. Kaya umiikot po yung katawan po nito at kanya pong inilalabas yung kanyang pakpak. So what if someone has the paru-paro? Pero paano kaya kung may tumulong dun po sa paru-paro? You are suffering. So he cut the cocoon.
Kaya sabi, naghihirap ka dyan, kaya kanya pong pinunit yung kukon. and easily come out. Nasa gayon, madali siya makalabas. You know, even though the paru-paru comes out from the cocoon easily, it quickly dies. Alam niyo po ba na kapag yung paru-paro ay nakalabas ng madali doon po sa kukon, madali din po siyang namamatay. Because when the paru-paru comes from the cocoon, he's really twisted at that time. It squeezed all the liquid, unnecessary liquid from the body and wings. Dahil alam niyo po ba na bago po lumabas yung paru-paro doon po sa kukon, na yung kanya pong buong katawan ay napipilipit at inilalabas po nito yung mga hindi na kinakailangang tubig. That's why he's ready to fly with a light body. Kaya nga po, nagiging handa po siya sa paglipad ng may magaang katawan. So, it looks like helping, but that's the killing. Kaya sa katunayan, mukha itong pagtulong pero pagpatay po sa kanya. So when the brothers and sisters have a suffering, if we easily help, it can be killing. Kaya nga po, kapag may kahirapan po yung mga kapatid, kung madali po natin silang tutulungan, maaari po itong pagpatay sa kanila. If that is the difficulties for God to allow, we have to pray and encourage. But we cannot help without the permission of God. Kaya nga po, kung yung kahirapan po nila ay ipinahintulot po ng Diyos, dapat lamang po tayong manalangin at bigyan sila ng kalakasan. Dahil kung tayo po itutulong na wala pong permission ng Diyos, Because they cannot grow up through the suffering. maaaring hindi po sila lumago sa pamamagitan ng kahirapan. When they twisted and try to come out, Habang napipilitan sila, ay napipilipit sila at sinusubukan nilang lumabas, become stronger. nang sa gayon, maging malakas po sila. They learn from God. Sila po'y matututo mula sa Diyos. So God command to eat the roasted meat. Kaya inutos In po the ng fire. Diyos na sila po'y kumain ng karne na inihaw sa apoy. And verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ganitong paraan ninyo kakainin ito, may bigkis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito ang Pasko ng Panginoon. So the Bible says, you shall eat in haste. Sabi po ng Biblia, sa ganitong paraan ninyo kakainin ito ng mabilis at dali-dali ninyong kakainin. And belt on the waist, and wear the sandals, and hold the staff. Na may bigkis sa kanilang baywang, nakasuot ng sandalyas sa kanilang paa at hawak yung kanilang tungkod. It means, when God called them, they should be ready to obey. Kaya ibig sabihin po nito, kapag tinawag na po sila ng Diyos, dapat silang maging handa sa pagsunod. Now, Egypt is not the place for them to stay anymore. Dahil ngayon, di ba, yung Ehipto po ay hindi na po lugar para sa kanila. So, at the moment when God called them, they have to be ready to leave. Kaya nga po, sa panahon na tinawag na po sila ng Diyos, dapat po silang maging handa sa pag-alis. We are also living with that kind of heart. Kaya dahil tayo po ay nabubuhay din po nang may ganito pong parte. If Jesus comes tonight, we are ready to go to heaven. Kung dumating na mamayang gabi sa Yeso Kristo, dapat po tayong maging handa na pumunta sa langit. I heard the one testimony, one sister, whenever she leave the house, she clean up very nicely. Kaya narinig ko sa isang patotoo, kapag may isang sister na kapag aalis ng bahay, siya po yung naglilinis ng kanyang bahay. Then she said, if I'm raptured tonight, while I'm outside, somebody probably will come to my house, then they'll see the condition. Dahil sabi niya na kapag ka na-rapture ako habang nasa labas ng bahay, maaaring may pumasok sa bahay ko at makinig yung kalagayan nun. So she always remind, today can be the day for me to go to heaven. Kaya lagi po niyang inaalala na ngayon, ito yung oras na ako ay makakapasok na sa langit. So this world is not our place. Kaya ito pong sanlibutan, hindi na po ito yung lugar para sa atin. Anytime when God calls us, we are ready to go to heaven. Anumang oras, kapag tinawag na po tayo ng Diyos, dapat tayo maging handang pumasok sa langit. So don't live like you're gonna live in this world forever. Kaya wag na kayong mamuhay pa, parang mabubuhay pa kayo ng walang hanggan dito sa mundo. You lose the belt and take off the shirt and when Jesus will come, I'm gonna live here for a long time. Niluluwagin ninyo yung inyong sinturon at tinuhubad yung damit at sinasabi, kailan ba darating si Jesus? Ang tagal ko na nag-aantay. If you live with
that kind of heart, your Christian life will be getting heavier and heavier. Kaya kung mamumuhay ka po ng may ganitong uri ng pamumuhay, yung buhay Kristiyano po ninyo ay magiging pabigat ng pabigat. Then when God calls you, you are really difficult to obey quickly. At kapag tinawag ka na po ng Diyos, magiging mahirap na po sa inyo yung pagsunod ng mabilis. Please give me the 5 minutes more. I'm going to explain the last verse. Exodus chapter 12, verse 35 and 6. Kaya sa Exodo po, Kapitulo 12, 35 and 36. talatang 35 hanggang 36, Would you read? ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises, sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak, mga alahas na ginto at mga damit. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingi nila, kaya't kanilang sinamsaman ang mga Ehipsyo. Finally, when the son of the Pharaoh died, he gave up. Kaya sa kauli-ulihan, nang mamatay po yung panganay na anak ng Parao, siya po ay sumuko na. So he allowed the Israelites to get out of Egypt. Kaya pinahintulutan niya na po na umalis yung mga Israelita sa lupain ng Ehipto. That time, the Israelites brought to the lot things, the precious things from Egypt, Egyptians. At sa panahon po na ito, yung mga Israelita ay nagbitbit ng mga mahalagang bagay mula po sa mga Ehipsyo. Actually, in Exodus chapter 3, God already promised, when Israelites get out of Egypt, I'll not let them come out with empty hands. Kaya sa katunayan po, ipinangako na po ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3 na bago lumabas yung mga Israelita, hindi sila lalabas ng walang anumang dala. Shall we look at the chapter 3, Sa Kapitulo 3 po, verse 21? talatang 21, This is the promise from the beginning, kaya ito po yung pangako ng Diyos mula sa simula, when God called Moses. nang tawagin po ng Diyos si Moises. Verse 21 and 22, would you read? Pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, at sa pag-alis ninyo ay hindi kayo aalis na walang dala, bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at ang dayuhan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto at mga damit, at inyong ipapasuot sa inyong mga anak na lalaki at babae. Sa ganito ay inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. So God already promised, when you go, you shall not go with empty-handed. At ipinangako na po agad ng Diyos na kapag sila ay umalis, hindi sila aalis ng walang dala. When we live in this world, we will not go to heaven with empty hands. At kapag umalis na po tayo dito sa mundo na to, hindi po tayo pupunta sa langit ng walang dala. We will have the eternal reward. Kundi dala po natin yung walang hanggang gantimpala natin. God is counting how much we cried for the lost souls. Kaya binibilang po ng Diyos kung ilang ulit tayong umiyak para sa mga ligaw na kaluluwa. God is counting how many steps we work in order to join the work of God. Kaya binibilang din po ng Diyos kung ilang hakbang yung ginawa natin para makibahagi sa gawain ng Diyos. God is counting how much we sacrifice for the glory of God. At binibilang din po ng Diyos kung gaano kalaki yung sakripisyo natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. That's why sometimes God allowed the suffering. Kaya nga po kung minsan ipinapahintulot po ng Diyos sa atin yung kahirapan. That's the biggest chance to join the work of God. That's the biggest chance to be stronger and get the eternal reward only. Dahil yun po yung Also, malaking pagkakataon upang makibahagi sa gawain ng Diyos. Ito din yung malaking pagkakataon para tayo po maging malakas at magkumuha ng mga walang hanggang gantimpala. one engineer wants to retire. Kaya may isang engineer Resign. na gusto na pong umalis. So the boss asked him to finish the last project. Kaya inutusan siya ng boss niya na tapusin yung isang proyekto. So this engineer really doesn't want to work because he just waste the time and wants to retire. Kaya yung engineer na to, ayaw niya na po talagang gumawa dahil kanya pong sasayangin na lamang po yung kanyang oras. So when he built the house, he didn't care what kind of material they use and how they finish. He didn't care that. Kaya nung ginawa niya po yung isang bahay, wala siyang pakialam kung anong materyales yung ginamit. He said, just finish it. Kaya sabi niya, It's sige, okay. tapusin niyo lang yan. Then when he finished, he informed the boss, I finish it. At nung natapos niya, sinabi niya sa boss, oh, natapos ko na. Then boss says, I'm really appreciate your service in your life. Kaya sabi niya, oh, akin talagang na-appreciate yung buhay mo, yung paglilingkod mo. And this is the gift of your retirement. At ito na yung regalo ko sa iyong pag-alis. So he really regret. Kaya nanghinayang talaga siya. He's still crying.
Kaya hanggang ngayon, umiyak pa siya. Why I didn't care how to build this house? Yeah. And what if I really put all my effort in this project, that will return to me, right? Kaya sabi niya, paano kaya kung ginawa ko yung lahat ng aking mga kaya sa proyekto na to, nang sa gayon, ito ay naging akin. But he didn't know that project will be his house. Pero hindi niya po kasi alam na yung proyekto na yun ay magiging tahanan niya. No matter what we do in this life, God will return all our work as a eternal reward. Kaya gaya po nito, ano man yung gawin natin dito po sa buhay po natin, ibabalik po ng Diyos lahat ito ng gantimpalang walang hanggan. So when we get salvation, we already start a new life. Ganun tayo po inaligtas, nagsimula na po yung bago po nating buhay. And until we go to heaven, we do our best to live for God and save the lost souls. Because that will be our eternal reward. Kaya pagkatapos, bago tayo dumating sa langit, dapat po natin gawin yung lahat nating makakaya upang makabahagi sa kalooban po ng Diyos at sa gawain niya. Dahil ito po yung ating magiging walang hanggang gantimpala. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po tayo.